Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Problemas Regados. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, naabot na ating broadcast. Yes. O isang araw mapapanood na tayo sa Canada. Very soon. Sa Toronto. Wow. Toronto, no? Toronto. Yes, Toronto. Kasi napapanood na tayo sa Winnipeg. Doon sa maraming maraming baboy doon, di ba? Oh, Winnipeg. mga bigla sila mag-text sa atin. Dapat pala sa Winnipeg, doon nagnenegosyo si Aling Lydia. Bakit? Winnipeg. Ayaw, mabilis siya kikita doon. Siguro nakakawin ka sa wifi dito. Hindi, nakakahawa daw yung wifi kanina. Medyo may buffering eh. Oo, buffering. Magandang araw po Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan po kayo naabot ng broadcast ng DZRH News Television. Ano pa mga oras dyan? Basta magandang araw pagka Pilipino, magandang araw. General na. Usapang batas na naman, kami po ang inyong mga kasama sa Completos Recados. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vienda. At syempre, nagbabalik. Yes! Nagbabalik. Sabi ni Atty. Pogi, sa susunod, kapag ka may hearing, Senado, doon na siya didiretso. Oo nga naman. Hindi naman nalalayo eh. Oo nga eh. Total, parang magtatouch lang tayo ng konti ng magiging topic natin for the day. Introduce mo na si Atty. Pogi. Hindi na alabas na nila eh. Well, anyway, ang kasama natin ngayon, syempre, ang nag-iisang Atty. Pogi. Parang wala naman yata tayong ibang tinatawag na Atty. Pogi. Wala naman talaga. Kundi Kanya lang yan. sa kanya lang talaga yung Kanya title lang na yan. yun. Walang naaagaw dyan. Dahil Correct, mga correct. abogadong kilala ko, pangit. Oh, this time around, gwapo talaga. Oo, merong naiba. Merong naiba. Ganun ba? Naiba. Ganun ba yan? Ayan, ang kasama natin for today, si Atty. Pogi, si Atty. Mark Tolentino. Ay, Yeah. hello. Dapat bonggang-bongga yung introduction sa kanya. Medyo matagal din eh. Yes, I think 3 months na wala. 3 months yata eh. 3 months ba? 3 months? Yes. Ganun Hindi nila ba? katagal 2 to 3 months. binubugbog si Oo, BBB. si Ay, grabe. O kasi pag Tuloy-tuloy yung subcommittee ng Senado, Correct. ang Tama. nag-iimbestiga kay BBB9, no? So yung topic natin ngayon, in relation sa mga lupa, about dummies, mga ganyan. Yes. May kinalaman doon. Sabihin nila. Hindi kasi ito talaga yung naka-assign. Oo. Yes. Yun ang Ito nasa talaga yung program. topic na naka-assign for today. Correct. Tama. Hindi siya extension ng hearing. Oo. Hindi po. Kasi hindi rin naman siya dadalo dito eh. Tama. Kahit na kapitbahay natin siya. Correct, ang lapit lang. Oo, Walking nga eh. distance lang yan. Okay, magandang pag-uusapan natin ngayon Pilipinas. Ang magandang topic natin for the day. Baka kayo may mga problema sa mga lupa. Lupa. Okay. Nagmula sa Music nga dyan, please. lupa. Ganyan ang ating topic for the day tungkol sa Correct. lupa. Yung tinatawag na ownership. Ownership. Yes, tama. At saka Sale. yung selling. At saka yung selling. Selling. At saka land titling, title. Titling. Yes, titling. Tama yan. Lupa ang pag-uusapan natin. Nagmula sa lupa. Babalik ka riyan. Ay, tagal mo rin nawala. Sa lupa ka rin Oo, babalik. sa lupa ka rin babalik. Okay. Siguro pinakaunang question natin kay attorney regarding sa lupa. O sige. Ay, teka muna. Ay, Papasalamat oo. muna kay attorney Pogi dahil meron siyang binigay sa amin. Correct. Ito yung General Principles of Constitutional Law. Yes. yes. At meron In the isa pa. Republic of the Philippines. Ako muna, Bien, Sige. Masusunod sa akin, ha? Oo nga. Yan, makapal yan, ha? So, nakalagay dyan, the General Principles of Constitutional Law. Okay? Wow. In the Republic of the Philippines. Ayan. Okay. Ito po ay sinulat ni Atty. Pogi. Correct. Tama yan. At available na to
Oo, Yes, no? National Bookstore and also sa Central Bookstore nationwide. Bakit pinangalan ng general principle? Kasi purely principal, kasi pag-uusapan natin specific, sobrang haba yun. Oo So, nga. we are So, talking hindi here- lang ito pang abogado pala. Yes, for college students. College And layman. So, General baka- info. Para ganun. kahit paano maintindihan. Tama. Yes. Lalo na yung about sa constitutional issues, about rights of the accused, yung rights of the witness dun sa Senado, mga ganyan. O yun. Kailangan malaman natin ito. Kasi kahit pa paano, pag magkakayo nasa loob ng isang kaso, mag-research din. Correct. Di ba? Yeah. Hindi yung At basta ito yung pupunta mga sa ganitong hearing. mga libro na ano. At saka yung mga, lalo na yung mga college students, di ba? Basahin nyo to. Kasi pogi-pogi to sa mga babae. Oo naman. Siyempre, iba yung may alam ka tungkol sa batas. Correct! diba? Correct! Hindi lang tungkol sa social media, di ba? Oo. Pag may alam ka ng kunwari, basa ka ng isang Yung bahagi preamble pa dito. yun. Bahagi dito. Tapos, nga pala, kawing-kawing mo yung usapan nyo. Ilagay mo dun sa ano. Ay, pogi ka na. Pogi points yun. Oo naman. Pogi ka na. At Kaya least may basahin alam niyo, ka basahin niyo. Maganda yan. Okay, Correct. next. At ito pa, ayan, ito yung binigay din ni attorney. Yes, corporation law. This yan. Corporation Law 101. The highlights. Corporation sa mga ano. Yes. Sa business law. Sa business. O yung tama mga yan. gustong magkaroon ng, yung mga may balak magkaroon ng business, o yung may business na ngayon, na medyo walang alam tungkol sa law natin sa corporation law. Oo. Dito sa Pilipinas, ayan, ito. So, yan. Yan. Mas gusto ko yan, Tony. Napalit na lang. Oh. Sabi ka, ineri pa. Mapag-uusapan natin yan mamaya. So, Maganda, pero Correct. kapaki-pakinabang itong mga may bago na naman tayong ano. yes. Yan, official book yan sa De La Salle University. Wow. Uy. Tapos ano Official na to? Anong tawag doon? Yung mga libro na pinupuntahan nila. Anong tawag doon? Saan yan? Book sale. Hindi, yung pinupuntahan ng mga isa sa mga naging based doon sa pinag-aaralan nila. Anong tawag doon? Reference. References. Tama, Oo. reference. Lalo na pagka gumagawa kayo ng thesis. Oo. Yan, Tama, magandang tama. ano yan. Yan. Kung Magandang gumagawa kayong reference. thesis tungkol Yes. sa law, puntahan nyo si Attorney Pogi. Bayad kayo. Magpagawa kayo ng thesis. Bayad kayo, sabay ganun. Okay, pag-uusapan po natin lupa at available na yung ano, no? Yes, May e-book ba Yung mga nito, book. Attorney? May e-book ba yan? Wala pa. As of now. Soon. 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 Wow. Oh my God, contact sa agent lang kaagad. Marami. Di ba? Oo, kasi... di ba? Kasi iba na rin naman ang panahon Oh, yes, ngayon, di ba? yes, Iba na rin yeah. ang panahon. Dahil mga panahon nila Bien ngayon, siguro ma-appreciate na nila yung mga ganito pagka dinownload sa kanilang mga Oo, iPad. yung iPad sinaswipe-swipe na lang. Pero Ganun na lang. sa akin kasi Pero kung- iba. kung ako tatanungin mo, compare sa ako nagbabasa rin naman ako ng e-book. Iba pa rin yung hawak mo yung kamay, Oo, yung ano, yung, diba? yung ginaganon mo Oo. siya. Tapos highlight mo. Hina-highlight mo, Oo. correct. Pwede naman din mag-highlight din naman doon, attorney. Sa- Ang ano lang, di ba, lagi nila sinasabi, digital na tayo ngayon. Tingnan mo yung mga yung mga dyaryo baka mawala. Correct. Hindi naman nawala eh. Hindi. Oo, Kasi nandun iba pa pa rin yung sila. hawak mo eh, di ba? Hawak mo na, nililipat-lipat mo na Na ganyan. nakikita mo ding lumuluma yung libro kakabukas mo. Oo. Diba? Ang bawat page. Oo, saka yung Iba pa pag rin. naluma, yung dyaryo, pang punas ng ano yun, ihi ng pusa. At saka pambalot ng tinapa. Oo. Diba? Eh, kung wala kang tinapa. Hindi, pang ano ng ihi ng pusa. Nakatulong pa sa Oo, paglilinis okay. ng bahay. So pag-uusapan po natin, punta tayo sa Balikan pusa natin. tuloy. Pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay patungkol sa mga lupa. Okay, Correct. siguro yung pinakaunang question natin, dito tayo mag-umpisa. Paano mo mapapatunayan na pag-aari mo yung lupa? Okay? Meron silang amilyar na tinatawag every year, di ba? Oh, tama Yes, yan. yung binabayaran. Ang the best evidence of ownership is land title. But hindi lahat it is also possible that yung isang tao, siya yung nakalagay sa titulo, but hindi siya yung owner. Pwede yan, possible yan. Why? Wait. So, pag nakalagay sa title, iba yung, kunyari, ulupa ko yun, Dennis Antenor Jr., pero ang nakalagay na pangalan doon, si Pangalan Bien ko, Dacles, oo. ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, John, ikaw pa rin yung owner. Beneficiary ka, but the trustee is bien. Kasi, kailangan na natin i-prove that when you purchase the property, yung money na ginagamit galing sa'yo. But yung property, pinagkatiwala mo lang ni bien. Ang Pero tawag not doon, necessarily na pag-aari niya yung lupa. pag ma-prove natin that there's an implied trust, it means ikaw yung owner. But pag hindi ma-prove, si bien ang owner. Ano yung, Ah, sige, okay. paano naman Sige. may mapuprove na Mapapatunayan, implied yes. trust? Of course, kasi
when you say titling kasi, title, it is indefeasible, it is uncontrovertible. It means hindi mo pwedeng i-question yan pag nasa title yan. Unless, pag ma-prove nila na pinagkatiwala lang ni Bien, which is mahirap i-prove. The court should exercise extreme caution with respect sa if the issue is trust. Kasi ang tinatawag doon, implied trust. Implied trust, that's why, not because ikaw yung nakalagay sa titulo, you are the owner. It is possible that you are not the owner of the property kasi Pero yung implied pinagkatiwala trust, mo anong lang. dokumentong susuporta doon, attorney? Implied trust, meaning just a mere allegation, implied nga, unless may express trust in writing, nakasulat. Okay. Okay. Pwedeng yung Pero property... walang dokumentong susuporta doon sa implied trust. Walang dokumento. Proof lang na yung pera na ginagamit galing sa'yo, money na ginagamit. But, Pero pinapangalan mo ginagamit, kay ibig sabihin, Bien. binabayaran yung tax, binabayaran yung Hindi, the way, when you purchase a property, Okay. so binili mo yan from the original seller. Okay. Sa seller, binili mo, pero yung property, pinangalan mo ni Bien. Si Bien, hindi mo naman anak. So in that case, there's an implied trust. So, ibig sabihin, attorney, parang dapat may dalawang dokumento. Yung isa, yung titulo, at saka yung... Kailangan i-prove sa court yan. Kailangan i-prove sa court na that property is not owned by Bien, but it's owned by Dennis based on implied trust. So, Sino magsasabi ng implied trust na yun? Yes, Sinong oo. magpapahayag Ano yung nun? patunay yung real owner. Yung Yung binilhan. real owner. Yes. Okay. So it means not because yung nakalagay sa titulo is Miss Bien, it doesn't mean that she's the owner. But ang titulo, it creates a presumption of ownership. Okay. And it's legal, no? Legal Legal. yan. Okay. So it means you cannot question the title indirectly. You can only question that directly. Okay? Yun ang nakalagay sa titulo. Assuming wala kang title kasi hindi pa title yung lupa, tax declaration. Tax declaration. Tax declaration Binabayaran. actually is a proof that you pay the taxes and proof of possession. Pero But hindi nasa siya proof of pangalan ownership. nino yung tax declaration, attorney? Depende kung assuming yung lupa, walang title. Wala pa. Walang title. Pero you possess the property. So you have to pay taxes. So tax declaration yun. Nakalagay sa tax declaration, kung sino nakapossess ng property. And siya yung nagbabayad ng tax. So that's second evidence of ownership. O pwede rin pwede possession. rin yung sa tax declaration, iba pangalan, at saka yung title, iba pangalan. Possible yan. But of course, in case of conflict, the title will prevail. The title, Yung title will prevail. The title will prevail. Pero kunyari, nag-away kami ni Bien, sabihin natin, ginagawa ko yung boyfriend niya, nagalit siya sa akin. Nagalit siya sa akin. Oo. So, paano? Kinuha Si na niya. Bien, hindi niya pwedeng i-deny yung trust. Hindi niya pwedeng i-deny yan. Yun, babalikan ko yun, attorney. Yun yung first question ko. Paano namin mapapatunayan yung trust? Anong dokumento na pwedeng magpatunay doon sa Correct, trust? oo. Yung consideration for the purchase price. Kanino galing ang money? Yun, paano mapapatunayan naman Of yun? course, sa court Resibo? yan. Kailangan i-prove sa court yan. Of course, resibo, bank receipt, mga bank transactions, yun ang proof na, for example, mas mayaman ka kay Bien. You earn more. And kaya mo bumili ng lupa. Si Bien hindi kaya. Bakit nakalagay sa yung titulo kay Bien? So that's one of the evidence. O, ganun yan. Pero delikado rin pala yung ganyan. It means not because iba yung nakalagay sa pangalan, ikaw, hindi na yung owner. It's possible na pinagkatiwala mo lang sa kanya. Yun ang tinatawag na dummy. And dummy, under the Philippine system law ngayon, yung dummy natin, anti-dummy law, it refers only to nationalization law. When I say nationalization law, you violated the anti-dummy law kasi, for example, in relation to Filipino citizen. Kasi Okay. may mga properties, may mga rights dito sa Pilipinas foreigner. na exclusive lang sa Filipino. Yes. Or, ang foreigner can own properties here in the Philippines, land title, they can own, but through a corporation. But yung corporation, 60% Filipino, 40% 40% lang. foreigner. Okay. But yung 60%, paano kung dami nila yon? Yun ang anti-dummy Bawal. law. Yun ang bawal. But Filipino, to Filipino, dami, walang violation sa anti-dummy law. That's why maraming dummies. Kaya Kasi pala. wala tayong anti-dummy law, para lang yun doon sa, kunyari, ginamit ka ng isang foreigner, para Tama. sabing ikaw ang may-ari, pero kung tutusin, siya may-ari. Oh, ganon. Pero yung dummy law na Pilipino to Pilipino, walang Wala. batas. Walang anti-dummy law, Filipino to Filipino, except forfeiture. When I say forfeiture law, pwedeng kunin ng government yan, provided that yung pera na ginagamit, kailangan mapapatunayan na galing sa
graft and corruption. Then pinangalan sa ibang tao. Yun Pero lang. mahabang salay Mahabang, Yes. But ang epekto nun, forfeiture lang, kunin lang ng government, but there is no crime involved here, except plunder. Pag mapapatunayan na may pagnanakaw. Attorney. Ano? Sabay mo yung kaso. Oh, Ng ganyan. plunder. Oo. But walang anti-dummy law in relation kung pinangalan ko yung property ko sa ibang tao. Kung walang batas para sa anti-dummy law, para sa Pilipino to Pilipino, kung sino man ang mga politiko na gumamit ng dami na Pilipino, ay wala palang sagutin sa batas. That's why may legislative investigation in aid of legislation. Baka may gagawa sila ng bagong yung batas legislation, ano lang naman yan, attorney? in aid of election. Election lahat yan. Legislation. So, ibig Malapit sabihin, na. mapatunayan man natin. Sige, puntahan na natin. Yung kaso ni VP Binay, pag napatunayan na dami niya, itong si Antonio Chu, Wala walang din. Walang use. Walang anti-dummy law. Walang But anti-dummy kung law. may kunayban silang dalawa, may sabuhatan silang dalawa sa pagnanakaw, more than 50 million, plunder. Pero that's another case. That's Yes, another case. oo. But the mere fact na pinangalan ni Mr. Binay, ni Chu, yung property, there's no crime. There's no crime kasi walang anti-dummy law with respect to that. Correct. Si Binay, Pinoy. Oo. Si Chu, of course, Pinoy yun. Filipino citizen, kahit Chinese blood. So it means walang anti-dummy law. There's no violation of the anti-dummy law. Di ba? Wala So din. kahit pala Kasi naman mapatunayan yan na ginamit si Yes. Mr. Chu ni VP Binay na dami lang niya si Mr. Chu. Wala Walang din. batas Walang- na In relation to anti-dummy law, there's kung no aminin violation. na lang niya. Oh, Depende kasi wala niya. din. Ang problema naman doon, baka iba naman yung ikaso sa kanya. I think baka pwedeng express trust. Yung property pinagkatiwala ni BP Binay ni Chu. Well, it's Saka also hindi possible. sinabi ni Mr. Chu talaga na hindi siya dami. Hindi siya Oh, dami, parang correct. Ganun. He has to stand by Oh, he has to by stand. statement. Oo, kailangan May issue talaga. nga dito, yung pagpabenta ng properties, kasi yung mga properties, hindi pa sa pangalan ni Mr. Chu. Di ba? Oo, kasi ano pa lang daw nag-down payment pa Like, lang. Down Oo, payment pa hindi lang. pa full Ang paid, tanong, fully paid. pwede ba magbenta ng real properties verbal lang? For example, I have a property, I have a lot there. Ibenta ko ni Mr. Dennis Antinor. Sa'yo na yan, bigyan mo ko ng money. Is there already a contract? Kahit nag-usap na, verbal lang, verbal. Oo, agreement na yun. Nagkaabutan na. Kung agreement na sabi ng batas, all sale of real properties must be written in a public instrument. Oh. When you say public instrument, it should be notarized. Oo. What if it was not notarized? In fact, verbal lang. Oo. Will it produce legal effect? Yes. Kasi yung purpose that it should be notarized is only for the convenience sa aming dalawa. It is not for the validity or enforceability of the law. Kasi the mere fact na nag-agree kaming dalawa, because contract of sale is a consensual contract. Kasi consensual, May pag may agreement meeting na. of minds tayong dalawa, okay na yan. Ah. But of course, pag walang written document, Ay, paano kung it's natsugi not- tayong dalawa, Atty? It's not for the convenience. Ay, paano kung natsugi tayong dalawa? Yan nga. Paano Kanino anak natin? pupunta? Yung contract is only valid sa ating dalawa. So sa ating dalawa lang. It will not enforce against third person sa ating mga anak. That's why for the convenience, it should be written in a public instrument. So, attorney, kung namatay nga kayong dalawa, Ay, grabe naman yan. Joke lang yun. nakapod. Hindi, Joke dudugtungan lang lang natin. yun. Dugtungan lang natin yung story. So, Dinugtungan pa? so pwedeng i-grab ng government yung property kasi wala nang nagmamayari. Assuming, sinabi ko ni Mr. Dennis Antinor na yung property ko, benta ko ni Mr. Dennis. Verbal lang. Verbal lang. Tapos walang kasulatan na wala kaming dalawa. Yung property, sa akin pa rin yun. Anong dokumento mo? Kasi first, anong proof ng mga anak ni Mr. Dennis? Anong proof ng mga anak? Yes. Nabinili nga niya na binigay yung ko sa lupa. kanya. Di ba? Walang proof. That's why it should be written in a public instrument for the convenience sa aming dalawa. Pero Hindi, kailangan kasi may titulo ka pa rin. Iniisip ko rin yung mga kapatid natin na mga katutubo. Wala Oo, namang ano marami. yan. Wala namang Wala silang dokumento But ang, Titulo. kung ang tanong, is the contract of sale valid? Yes. In fact, it will produce legal effect. May legal effect yon. But for the purpose of public convenience, dapat it should be in writing, it should be notarized. In fact, nakalagay sa batas na ang purpose ng pag-sale of real property, it should be in writing. Ang writing requirement is not for the validity, but for the enforceability sa court. It means pag magdemandahan tayong dalawa, kung wala tayong pinakita sa court, walang evidence na binenta ko talaga Binenta, correct. yung lupa ko sa'yo. But pag may, kahit hindi notarized, in writing lang, kahit sa tissue paper,
it is enforceable sa court. Okay. Iba yung enforceability, iba yung validity, iba din yung for public convenience. Pero i-recognize na rin ng korte yon. Yung any written document, Basta ni-recognize written. naman. But ang problema sa written document, may tinatawag sa batas, public document, there's a presumption of validity and authenticity. It means pag public document, meaning notarized, hindi na natin i-question kung sino nakapirma dyan, valid ba yan, kasi there's a presumption. Kung ikaw nag-question, ikaw mag-present ng ebidensya na void yung contract na yan, fake yung contract na yan. Pero kung nanalo kung walang notarized, kung hindi na notarized, akin yung lupa. pwedeng i-question ko yung document, pwedeng i-question mo yung document. Pag in-question ko yung document, walang napatunayan yung kasulatan at saka walang nangyaring agreement, walang nangyaring verbal agreement, walang nangyaring kasunduan, akin ang lupa. Sa akin na, sa akin pa rin. Babalik sa'yo. Sa akin pa rin. Kasi kailangan mo i-prove na may contract of sale. Kasi ang sale kasi is not a mode of acquiring ownership. For example, binenta ko yung lupa sa'yo. Okay? Verbal. Is the lot already owned by you? Hindi pa. Binenta ko lang sa'yo yan. Kahit binigyan mo ako ng million of money, for example. Is there a contract of sale? Yes. But ang tanong, sino ang owner ng property? Ikaw ba? Ako? Ako pa yan. Kasi sale is not a mode of acquiring ownership. It is the delivery. Ang delivery of the property, yun lang ang mag-transfer ng ownership from the seller to the buyer. Paano ang delivery? Kung ang property is already under your control and possession. So, it means, kahit na nagbentahan tayo, but yung property is under my control and possession, ako pa rin yung owner ng property. Ibig sabihin, control and possession, binibisita mo, doon ka nakatira, ganon. et cetera, et cetera. So may issue pa dito. Anong pagkakaiba ng deed of sale and contract to sell? Kasi, akala na yung mga kababayan po natin, ng contract to sell, sila na yung owner ng property. Iba yung contract to sell, iba yung deed of sale. Kasi ang deed of sale, pwede nang ilipat ang ownership from the seller to the buyer. Okay, yes. Upon delivery. Yun ang deed of sale. Pag contract to sell, it's only a preparatory contract. When I say preparatory contract, pag nag-agree tayo ng contract to sell, it means that I have the obligation to pay, you have the obligation to sell the property upon full payment. It's also an agreement. It's also an agreement, but it is not, it's only a preparatory contract. Ang final contract, ang deed of sale. Parang level 1. Level 1 yun. Parang level 1. Okay. Pero, kunyari, binenta mo na sa akin yung lupa mo, attorney, di ba? Ibig sabihin nun, for how many years ako na nagbabayad ng tax nun? Agreement lang tayo, verbal lang. Verbal. Ibig sabihin, may mga resibo na ako nagbabayad. Ako nagbabayad nung lupa na binenta mo sa akin. For how many years ako nagbabayad? At yung mga anak ko ginamit na ebidensya ito na sinasabi nila, hindi, sa tatay ko yan dahil siya nagbebente. Pero bago mo sagutin niya, attorney. Pause muna tayo ng break, ha? Mamaya, babalikan natin yung mga parang pag napanood mo tong episode na to, parang ayaw mo na magkalupa. Oo. Okay, sa magbabalik po ng Kompletos Recados, Usapang Batas, dyan lang po kayo. Pag-uusapan po natin ang labor standards law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin dun sa isang place. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kompletos Recados.